breaking news. Ito, panoorin ho natin to. Eto, sagutin na natin na mabilisan itong breaking news, itong mga punto de vista nitong si Aling Risa. Ano na mga yung iniiyak nito sa social media. Eto, game. Gaya nung sinabi ko dati pa, bilang Senator Judge ay titignan natin ng maigi ang Nako. lahat ng ebidensya na Hindi, walang titingin sa ebidensya. Mag-inhibit ka. Bias ka eh. Ako, ngayon lang ako mananawagan kasi uso ang pananawagan ng pag-i-inhibit ngayon. Mag-inhibit ho kayo, madam. Para wala ho tayong problema. Pinag-i-inhibit ng mga nasa kampo nyo yung si Senator Robin, Senator Bato, Senator Bongo. Ngayon kami mananawagan. Risa Bias, mag-inhibit ka. presenta sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Oh. Noong nanumpa kami bilang Senator Judge, naging tungkulin namin sa Senado na suriin at bumoto ayon sa bigat ng ebidensya na ilalahad ng magkabilang panig sa impeachment trial. Bago ka magsalita sa impeachment trial, pag-usapan muna natin ang PhilHealth. Comment nyo sa baba, gandang PhilHealth. Bago siya i-appoint nitong si ano pangalan nun? Ikaw meron ako nabalitaan sa iyo, madam. Kayong dalawa nitong si ano pangalan nun? Yung reporter. Yung maingay ngayon, merong mga alingasgas ng mga naunang panahon na di umano magkarelasyon. Sa susunod na video na ho yun. Mahaba-habang yun na kwentuhan yung ating nabalitaan dito sa alin na to. Meron ka palang tinatago, madam ha? Kakampi man o kritiko ng pangalawang Pangulo, sinusunod ko po ang tungkulin na iyan at inaasahan ko rin ito sa ibang senador. Nako. One good way for the Vice President to start presenting her arguments is by filing an answer to the summons issued by the Senate Impeachment Court last week. Hinihintay nating lahat ang kanyang magiging tugon dito at sa mga susunod na proseso kaugnay ng impeachment trial. Mahusay ho talaga. Mahusay yung abogado. Akala siguro mahusay. Hindi ho mahusay ang si Risa. Tanggalin niyo yung abogado niya, magiging bano yung pagsasalita niyan, sigurado. Lahat ng sinabi niya dyan sa video na yan, malamang sa malamang, index card na naman yan, nagaling dun sa abogado niya, kulay puso yung labi. Yung ayaw ho natin siyang okrayin, pero kayo na hong magsabi kung yun ang mukha dati ni Risa. Ganon yung mukha niya dati. Naging senadora siya, nagtrabaho siya sa PhilHealth, kaya naging ganyan ang pagmumukha niya. Ngayon ho mga kababayan, yung abogada niya na yun, pagka yun nagkapwesto, naku malamang sa malamang, magiging kamukha ni Risa yan. Ito lang naman ho yan, Senator Risa Hontiveros. Simple lang ho. Simple lang naman ho yan. Bigyang linaw ho muna natin sa sambayan ng Pilipino yung mga bagay-bagay na yung mga isyong bumabalo dyan sa impeachment na yan itong si Vice President Sara Duterte. Kung meron bang linabag ang House of Representatives sa pag-entertain, sa pagproseso ng mga naunang impeachment, bakit hindi nila pinroseso? Bigyang linaw ho muna natin yon bago ho tayo pakinggan yung mga ebidensya o yung mga kontra-ebidensya nitong si VP Sara. Di ba? Ano yung muna natin? Tapusin muna. Nagkaroon nga ba ng bayaran sa pagpirma ng mga congressman? Nagkaroon nga ba ng 150 million kada pirma dyan sa impeachment? Mga ganong desisyon muna, yung mga ganong issue muna solusyonan natin, di ba? Gusto pa ba ng 20th Congress? Baka biglang meron tumayo dyan. Majority, 28th Congress, nagkagulatan. Hindi wag natin ituloy yan. Marami tayong problema ngayon. Baka biglang magkaganon. Solusyonan ho muna. Problema kasi yan eh. Pagka kasi nag-uusap-usap kayo ng mga kasama mo dyan sa House of Representatives, planuhin nyo na maigi. Hindi yung ura-urada, yung dagdag sweldo, ura-urada, impeachment, dagdag ura-urada. Diba? Yan ang problema ho dyan. Kaya dapat yung si Luis Tro, mag-meeting kayo, ayusin yung pag-uusap nyo, yung pagsasalansan nyo. Kasi ikaw, magsisilbing prosecutor ka niyan. Kasama ka sa prosecution panel. Tanggap naman namin sila Senator Bato, sila ni Senator Christopher Bongo. Tanggap namin na taga-suporta yun ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tatayo yan para dito kay VP Sara. At tanggap din na, ganyan naman hukas tayo. Hindi ho tayo mga unfair dito, kagaya ng mga Talyanista at Ensaymada. Dahil mabibigat ang argumento ng mga kasamang senador nitong si Risa, gusto ho nilang mag-inhibit. Tayo hindi natin gusto mag-inhibit. Magkakalatagan tayo. Bloodbath kung tawagin itong si VP Sara. Ito na mga kababayan, ang pinakahihintay nyo. Ayaw na ho
nitong si Tamba kay ang pangalan nito? Princess Abante. Yan. Ayaw na ho kay Princess Abante nitong si Tamba. Kasi tingin ko tingin ko lang naman to tingin ko talagang magiging tagapagsalita ng impeachment yang si Attorney Princess Abante. 'Di ba? Kaso yung dating niya sa sambayan ng Pilipino hindi ho ganun kaganda. Ganito kasi yan. Kahit sino pang iharap yung tagapagsalita ng House of Representatives, kung puro kababuyan ang sinasabi kagaya nitong si Attorney Bukoy, nako, walang maani dyan. Kahit na walang maniniwala dyan. Anak na to, kahit ano pa sabihin ng mga abogado dyan. Pagka sinasabi niyan, naratibo ni Tambaluslos, naniniwala ho tayo na hindi ho yan bibilhin ng ating mga kababayan. Sige, sa House of Representatives, para magkaalaman tayo, i-on nyo ang comment section ng mga video nyo. Para magkaalaman tayo. Mag-subscribe na ho kayo. Ito na, umpisa na ho natin itong mga kababayan. PTV4. Hi, good morning po. Attorney Bukoy. kumusta? Yes, I'm Mela po from PTV. Sir, unahin ko lang about you. What made you say yes po sa pag-accept ng post nito as Pera yan. spokesperson? And can you just, spokesperson ng House impeachment prosecutors, yung exact term po na pwede namin gamitin? Ako po ang tagapagsalita o spokesperson. Wala akong distinction The prosecution panel. So magkasama po dyan ang public prosecutors at ang private prosecutors. Ano nag-udyok sa akin na tanggapin ito? Para ho sa bayan. Kinausap ako ng ilang kaibigan na nasa prosecution panel, and sa palagay nila ay ako ay makakatulong para ilahad sa taong bayan kung ano ang sinusugo ng prosecution. Tinanggap ko po after talking to my family. Yun. Yan ang pinakapangit na desisyon na ginawa mo sa buhay mo, Attorney Bukoy. Sa tingin ko naman, di ba? Okay ka na dun sa sideline, dun ka sa behind the scene ka dyan sa House of Representatives. Pero dyan sa pagtanggap mo na yan, sa bagay, kung iibig. Pagka kasi nagpabibo ka dyan, kahit hindi ka congressman, ako matindi-tinding pakingkim ang bibigay sa'yo ni Tambaluslos. Nasagot ko po. Opo. And may second question lang po. Kahapon kasi, sir, inilabas na ng impeachment court, ng Senate impeachment court, yung isinumite ng kampo ni Vice President Sara Duterte na buong listahan ng kanilang mga magiging abogado dito nga sa paglilitis. And speaking of, kanina nga nabanggit nyo na kayo ay pangkalahatan na tagapagsalita ng House Prosecution Team. Sa panig po ba ng House Prosecution Team, kailan kaya natin papangalanan lahat ng kasali at kung if pwede na nating banggitin sino po ba yung mga magsisilbing private prosecutor sa panig po ninyo, kailan ito? At medyo compound question lang, anong ibig sabihin po nito na nagsumite na rin yung kampo ni Vice President Sara Duterte ng kanilang mga abogado? Ano po yung ibig sabihin nito para sa trial? Ibig sabihin po nito na naglahad na sila ng kanilang entry of appearance. Ibig sabihin nito ay handa sila na dumaan sa paglilitis. Ngayon, yung inyo pong isang pangalawang katanungan, kailan ho natin papangalanan yung mga private prosecutors? All in due time. Sigurado yung mahuhusay yung mga private prosecutor na yan. Kasi yung mga kargada ng mga prosecutor ni Bibi Sara, mabibigat to. Mahuhusay. Abogado di Campanilla kung tawagin. Okay, thank you po. Thank you. Salamat din po. Thank you, Mela. Billy Vegas from Abante Politico. You're recognized. Attorney, magandang umaga po. Attorney, tanong ko lang, meron po ba kayong bayad doon sa Wala po. pagiging... Gaya po na sinabi ko, ako po ay pinakiusapan kung maaring tumulong. Walang bayad. Wala daw bayad si Attorney Bukoy. Binubukoy mo na mga anak ng tao. Huwag mo nga kaming good time, men. Diba? Huwag mo nga kaming good time, men. Pero kwento mo yan, bida ka dyan. Kung sinabi mo wala kang bayad, hindi wala kang bayad. Pwede ba yun dyan sa house? Anak lang tao ka, pirma nga lang, 150 million. Magsasalita ka pa sa issue na yan? Langyang yan. Hindi ko na po kinakailangan ng bayad. Marami na ako nun, sabihin mo. Marami na ako nun.
TWADCOM, TRICOM, Committee on Bad Government pa lang, busog na ako. Sabi mo. Para ho sa bayan to. Hindi ho bayad, bayan. Baka bukoy. Anak ng tawa, hindi daw bayad, bayan. Shit. Baka tigil-tigilan mo nga ako. Ikaw, ang pagmumukha mo pa lang eh. Balbas mo pa lang. Tabas pa lang ng pagmumukha mo, Brad. Alam na alam ko na. Pambihira ka. Next question ko po. Attorney, do you think po ba yung utos ng second impeachment court na pasagutin yung 20th Congress na House, kung gusto pa nilang ituloy yung impeachment trial, ay admission na pwedeng tumawid, mag-crossover yung impeachment? Okay, sa aking pong pananaw at sa pananaw ng prosecution panel, there's no such thing as crossover. Yun ang sinasabi nila na nagtapos ang 19th Congress. Ang natatapos po ay yung legislative work, yung paggawa ng batas. Yung institusyon ng Kongreso, yung institusyon ng Senado, ay hindi po yan nag-expire. Tuloy-tuloy po yan. So, I think it's a misnomer to say that will it cross over? There's nothing in the Constitution that says crossover. In fact, sa ilang decided cases, gaya po nung Pimentel versus the Joint Committee, sinabi ng Supreme Court na ang napuputol, ang nagwawakas ay ang sesyon sa paggawa ng batas. Hindi yung institusyon na nagsusurvive, tuloy-tuloy. Nasagot ko po ba? Thank you. Isa pa po. Last. Hypothetical question lang po. What if i-dismiss po ng Senate Impeachment Court yung complaint, yung case, nang hindi man lang nag-hearing? Wala ho sa saligang batas yan. Yan ho ay betrayal. Yan ho ay hindi alinsunod sa ating saligang batas. Sapagkat, unang-una, I'm assuming ang inyong tinutukoy ay yung motion to dismiss na inilahad ni Senator Bato de la Rosa. Ang hukom po, hindi nagmo-motion. Ang nagmo-motion, yung mga partido. Yung mga grounds na binanggit ni Senator de la Rosa, yun din po yung grounds na iniakit nila sa Supreme Court. So, ang nangyari, si Senator de la Rosa, umaaksyon na parang defense counsel. Ayon ho sa saligang batas, O paano naman si Risa umaaksyon bilang prosecution counsel? Pambihira, oo. Paano siya? Ano natin, hindi ka nga nitong chisis, tingnan natin ng magkabila, hindi lang yung iisa lang. O kung si Senator ba to, given na, pagbigyan na natin, umaaksyon bilang defense. O yes si Risa, yes si Coco, umaaksyon bilang prosecution panel. Hindi ganon. Mali naman yan. kapag nailatag ang articles of impeachment, dapat agad-agad mag-proceed sa trial. At dapat bigyan, iserve ng Galingan mo magpaliwanag. Pero mas kung okay sana eh. Bibili na sana ako diyan sa binebenta mo eh. Kung naging former associate justice ka ng Korte Suprema, okay na, bebenta na eh. Yung tipong, grabe, magaling tong si Atty. Bukoy ha. Kung yung tipong caliber mo, kagaya ka nitong si former associate justice Adolfo Ascuna, mga ganun level dapat. Yung bebenta na eh. Kahit pahabain mo pa yung balbas mo yun na yan, Brads. Hindi bebenta yan. Kung napasama ka sa Korte Suprema at nagbigay ka ng iyong mga punto de vista sa issue na to, papaniwalahan ka sa bayan ng Pilipino. Pero ikaw, ganyan ang pagmumukha mo. Tapos, katabi mo yan si Tambaluslos na di umano yung mga pumirma dyan sa impeachment net, tig 150 million. Ngayon, sinasabi mo sa amin, pro bono ka. Nagkakalokohan tayo dito, Brad. writ of summons ang impeached official para maglahad ng sagot or answer, not a motion to dismiss. Kung yung nasasakdal ay hindi pwedeng maglahad ng motion to dismiss, di lalo na siguro yung hukom. Di po ba? Dahil ang sinabi po ng saligang batas, ang kapangyarihan
ay to try and decide the case. To try, ibig sabihin po ay maglitis. Pangalawa, ang ginamit po ng saligang batas na lengguwahe, trial shall forthwith proceed. Trial. Hindi ho sinabi ng saligang batas na ang kapangyarihan ay to hear and decide. Mas malapad po ang saklaw nung legal term na to hear. Ang legal term to hear means to ascertain whether or not the Kwento mo yan kay Ascuna. Kwento mo yan kay Ascuna. Baka bato ka pa. articles or ang reklamo is worth pursuing. In other words, may basihan ba yung sakdal? Hindi ho sinabi ng saligang batas to hear. Ang sinabi ng batas, to try and decide. Ganun ho ka-eksakto ang lengguwahe ng saligang batas ukol sa proseso ng impeachment. Thank you po. Salamat din sa tanong. Thank you, Billy. Let's proceed with the next questions from Tina Pangilinan Perez of GMA7. Good morning po, sir. Morning. Sir, prior to your appointment as spokes of the PROSEC panel, have you ever assisted them in any capacity? Meron na po akong ilang nasaluhan na meeting. Ayun, buking ka, Brad. Buking ka, Brad. Para ho malaman ko kung ano ang mensahe na ihahayag ko sa publiko. So, yes, nagkaroon na po ako ng partisipasyon. But not as a private prosecutor, sir. Hindi po ako private prosecutor. Opo. And meron po ba kayong update doon po sa binanggit ng prosecution panel na clarification na hihingin po nila sa Senate Impeachment Court about yung orders na ibinaba ng Senate Impeachment Court, pati po yung pag-remand sa articles? Within the next few days, ang prosecution panel ay magpa-file or maglalahad ng mga kaukulang pleading. Within the next few days, magkakaroon po ng paglalahad. Sir, clarification lang. That's a motion? Motion to what? It could be a motion or it could be a manifestation. Thank you po, sir. Either way, it is to clarify yun hong order. Thank you po. Thank you, Tina. Vivian Gulia from ABS-CBN2. Good morning, Attorney. morning. Opo. Can you confirm and may we know the reason? Base po sa reports ay the House of Representatives was furnished a copy of the notice of appearance ng pag-enter ng lawyers ni Vice President Sara Duterte ng kanilang entry of appearance, pero hindi po ito tendered, copy, refused to receive. Okay. Liliwanagin ko po hindi ko ho alam pa kung ano yung dahilan. Subalit, ang bottom line dito, wala ho naman nasaktan, walang damage eh. Because nung tinender nila yung service, nung entry of appearance, tender means you are constructively served. So, tanggapin o hindi, yun hong purpose was served. Because it was tendered. So, as if you received it. Pag tender po kasi, iniiwan yung yung dokumento, kaya tender. Kaya naman tender kasi hindi nila in-acknowledge na tatanggap nila. But nonetheless, gaya na sinabi ko, no harm, no foul. Wala hong nasaktan dito, walang naagrabyado. And as of today, hindi pa po ba naisusumite ng House yung at least the compliance for the first requirement of the Senate Impeachment Court to submit a certification that the impeachment proceedings against VP Duterte here at the House of Representatives were compliant with the Constitution, and won't it derail the process po, the trial? Hindi po. Sa katotohanan, nung huling session day ng Kamara, nagpasaho ng resolusyon. Kabisado.
Kabisyado nitong si Atty. Buko yung mga gaalawan dyan sa House of Representatives. Ha? Talagang minamatsagan niya ng napakatindi yung mga galaw pagdating sa impeachment na yan itong si VP Sara. Ha? Magaling tong si Atty. Buko. Kaso hindi nga lang siya naging associate justice ng Korte Suprema. Yun lang. Ibig sabihin, hindi pa rin mahusay. Ano lang, kumbaga, mema, bida-bidang abogado na na-recruit ni Tamba. Oh. Alinsunod sa kautusan ng impeachment court. Pero nais ko rin pong banggitin, ngayon ho, hindi pa yan na isusumite, pero naipasa na po. Gaya ng nasabi ko kanina, in the next few days, magpa-file ho ng ng appropriate pleading ang House Prosecution Panel. Ngayon, ito pong ni-require, yung ni-require ho ng impeachment court na magsumite ng certification na hindi nilabag ng Kamara yung 1-year bar rule. Ito po ay surplusage sapagkat yun yung verified articles of impeachment, yun na po yung hinihingi nilang sertifikasyon. Gaya po nung ruling ni Juan Ponce Enrile nung impeachment trial ng ating dating punong hukom ni dating Chief Justice Renato Corona. Ang sinabi po na ruling nun ng presiding officer ng impeachment court na kapag umabot na, kapag nailahad na ang articles of impeachment sa impeachment court, there is now attached to it the presumption of legality and regularity. Hindi na dapat pinagtatalunan. Ngayon, that is a precedent sa impeachment court. Nagtataka lang ako, bakit hindi yun sinunod ng kasalukuyang impeachment court? Bali, sir, i-comply pa po ba ng House tong requirements or in the House prosecution's opinion, hindi na po kailangan at hindi ito makaka-derail sa trial kahit hindi sundin itong mga requirements? Ngayon, ito po, gaya ho nabanggit ko, ang prosecution panel ay magsusumite or maglalahad ng appropriate pleading. Ngayon, Okay. I assure the public that if the House prosecution panel will not be or not provide reason for any delay. Hindi ho ang House prosecution panel ang magbibigay ng dahilan upang maantala ang trial ng impeachment. Okay. Sir, last na lang, doon sa private prosecutors, you said in due time. Kailan po itong due time? And can you provide us a background lang how they were selected and bakit sila po yung napili? Ang alam ko po, ang private prosecutors ay mga abogadong nagboluntaryo ng kanilang serbisyo. Yun po ang alam ko. Yung pagboboluntaryo nila, parang yung pagboboluntaryo ng pagpirma dyan sa impeachment ni Baby Sara. Parang ganun. Di naman mga politiko yan, kaya wala naman silang pakialam kahit na hindi naman ako boboto, hindi naman ako tatakbo, di ba? Kaya okay lang yan, sige lang. Volunteer lang ng volunteer, tag 150 million din yan. Ako po ay sigurado na gaya ko, wala rin silang bayad. Dahil itong paglahok dito ay para Kasi walang bayad, pero merong pangmerienda. Walang bayad pero may pangmerienda, no, Brad? sa bayan, hindi para sa bayad. Wow. Okay po? Okay, sir. Thank you rin. Thank you. Thank you, Bibian. Elson Kismorio from Manila Bulletin. Hello, Attorney. Good morning. Hello. If we may talk about SP Chis Escudero for a minute. Apparently, former Chief Justice Renato Puno is saying na SP Escudero may have exercised grave abuse of discretion. Basahin ko po, sir, yung exchange dun sa interview Sige. kung saan sinabi. Yan yung pressure. Yan yung pressure. Kahit na hindi nila i-quote dyan, yung si Ascuna, yung mga talagang mga dalubhasang abogado, i-quote lang ho nila yung mga naratibo na angkop dyan sa mga amo nila dyan sa House of Representatives.
Ano ba sinabi ni yung narinig nyo na ba silang kinote nila yung sinabi nitong si former Associate Justice Adolfo Ascuna dyan sa mga interview na yan sa House of Representatives? Hindi ho, kasi hindi yun angkop sa kanilang naratibo. Pero kung naghahanap kayo ng pinaka-neutral na pwede nyong pakinggan dito sa issue na to, walang iba, hindi yung mama na yun. Pero itong, naku, wala daw siya natanggap na bayad. Pero pinapamerienda lang siya. Merienda lang, di ba Brad? Sabi ni ex-Chief Justice. So yun bang ginagawa ngayon ng Senate President? Pasok ba sa grave abuse of discretion? And then Puno said, yan naman po ang pag-aaral, hindi lamang ng PhilConsa. Yan din po ang sinasabi ng mga academicians, mga deans ng colleges of law, mga professors ng constitutional law, at mga iba't ibang commentaries na naririnig natin sa mga nakakaintindi at nakakaalam sa saligang batas. Your take po on this statement? Ako po ay sumasang-ayon sa sinabi ni Chief Justice Renato Puno. Wala nga naman. Sapagkat ang mga naging actuation and ruling ni Senate President Chis Escudero as the presiding officer of the impeachment court ay wala ho sa saligang batas yan. Kagaya po ng pag-remand. Hindi po ang pag-remand Hindi si Cheese doon hindi ko pinagtatanggol si Cheese. Ang impeachment court, butuhan yan. Ngayon, kung kini-question nyo yung ginawang desisyon ng korte, hindi lang si Cheese ang inyong yung 18 na bumoto na ibalik. Hindi yung si Cheese. Ano bang magagawa ni Cheese Escudero kahit may magmotion dyan kung hindi naman pumayag yung majority? Ang impeachment court ang sisihin nyo dyan. Hindi lang yan si Cheese. Di ko pinagtatanggol dito si Kilay. Kasi yung pressure na nararanasan niya dito sa impeachment na to, baka kung ano pa gawin niyang mama. Baka bukas biglang mag-resign bilang di ba? Oh. Bakit ako? Ano lang naman ako, presiding officer lang naman ako dito. Wala akong magagawa dyan. Apugado, merong alam sa batas. Naging senador, sa tingin ko naman, mas mahusay sa iyo si Chis Escudero, Brad. remand, ibig sabihin, yung lower court should reconsider. Gaya po na nabanggit ko kanina, wala hong salitang remand sa impeachment. Hindi ho angkop ang remand sa impeachment. Yung remand ay para sa ordinaryong kaso, sa ordinaryong hukuman, but never sa impeachment court. As a follow-up, Attorney, I think SP Escudero is somewhat dismissive of PhilConsa just because the President is Speaker Romualdez. Your take po. I agree. Is that fair? Is that fair? That's not fair. Because you judge the position based on the merit of what was said. Hindi yung personalidad. Sa palagay nyo ba, si Speaker, iba ho ang posisyon niya, iba ang posisyon, Presidente, Chairman ng PhilConsa. Sa palagay nyo, si Speaker Romualdez ay kayang impluwensyahan? Oo. Siyempre kayang impluwensyahan yan. Ikaw naman, brado. Ang pag-iisip ni dating Chief Justice Puno? I don't think so. In much the same way that Chief Justice Puno will not and cannot influence the mindset of the Speaker of the House. So, my take is that the argument is based on the merit of the argument, not on the personality. Hindi po personality-based yan. Merit-based. Another one. Parang yung pagtahol ng bagong aso ni Tamba, mahusay ito, mahul ito. Attorney, do you agree with SP Escudero's statement na parang the Senate impeachment court daw has no limit to what they can do, No? to what motion they can pursue? Hindi po. Meron pong limitasyon. Ang limitasyon ay ang ating saligang batas at ang kanilang sariling impeachment rules. Hindi po pwedeng porque you are sui generis, pwede mong gawin ang lahat ng gusto mo. Ang limitasyon po ay nasasaad sa ating saligang batas at sa kanilang sariling impeachment rules. In fact, kung yung impeachment rules po ay hindi alinsunod sa saligang batas, hindi rin po ubra yun. So lalo na, yun sa kanyang statement na kaya niyang gawin, kaya nilang mag-order ng kahit na ano, mali po yun. Dapat alinsunod
sa parameters na sinet ng saligang batas. Kung inyong tutunghayan, nakahiwalay po yung Article 11 doon sa Article 6. Article 6 ho, tungkol sa trabaho ng paggawa ng batas. Yung Article 11 is for accountability. Very specific yung provision ng accountability. Very specific what the powers are. So, hindi po pwedeng bardagulan to. Hindi pwede na kung anong gusto, yun ang gagawin. May limitasyon. Last na po, promise. Sige. May promise pa. Totoo yan, ha? You've already called out Senator De La Rosa kanina po, no, for being like partisan kasi nag-file na motion. Pero hindi lang naman po siya yung perceived na partisan doon sa Senate impeachment court. So, are you worried about that? Ganito po, ano? We will give them the benefit of a doubt. Sapagkat, alam po naman nila yung batas eh. Alam nila kung anong ginagawa nila eh. Nanumpa sila that they will administer impartial justice. Ngayon, tignan po natin kung talagang tutuparin nila yung pinanumpaan nila to deliver impartial justice. The cold neutrality of an impartial judge. Tignan natin. Talagang promise, huli na yun, ano? Okay. Thank you, Elson. Okay, Milky Rubanan from DZRH. Good morning, Attorney Bukoy. Gandang maga po. Can you, how do you describe the composition of the defense team? Kilala ko po yung mga name partners dyan dahil we are contemporaries sa UP College of Law. Ginagalang ko ang kanilang kakayanan. And I think the Vice President is in good hands. Okay. Nabanggit niyo, sir, nabanggit ni Elson at nasagot niyo rin about the biases of some of the senator judges. So, hindi ba at this point ay sasabihin ng prosecution team to, kumbaga, ay mag-inhibit yung ilan na perceived na kakampi ng vice-presidente? Ganito po yan, ano? Sa impeachment po, even sa regular courts, but lalong-lalo na sa impeachment, yun hong inhibition or recusal is personal to the judge. Kung gusto niya, ayaw niyang bumitaw, nasa sa kanya yan. Pero sa regular courts po, there are specific grounds for recusal. Okay? Pag hindi ho covered nung specific grounds sa recusal, as in relationship, familial ties, yun ho, mandatory. Pero other than those, if ang ground ay perceived bias, yan po ay personal na desisyon ng hukom. Ngayon sa impeachment po, yan po ang umiiral na kalakaran. It is personal to the judge concerned. Ngayon, tanong, kami po ba ay hihingi ng recusal ng mga perceived bias ng mga hukom? Pinag-uusapan po yan. Subalit, kung ito ay magiging dahilan para maantala, siguro isang tabi na lang yan. Anyway, ilalahad ang ebidensya, ipapakita sa mga hukom, makikita ng publiko, nasa sa kanila yan. Kung kahit na malakas ang ebidensya, mag-aakwit pa rin sila, sinong huhusga? Ang bayan. So, meaning, Attorney Bukoy, if ever, hindi nyo ipipilit na mag-inhibit sila. Pero pwede bang sabihan na hindi sila magbigay ng mga statements, kumbaga ay panig kay Vice President Sara? Kasi hindi pa naman sisimula ang impeachment trial and they will serve as the senator judges. Wala po kami sa katayuan na turuan sila. Alam na po nila yan. Hindi na kinakailangang ipaalala pa. Subalit, once umusad ang impeachment trial, meron hong gag order
na nasa impeachment rules. Bawal magbigay ng